Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday ulit, February 24, 2025 at mahina pa rin yung pasok ng foreigners dito sa ating market. So another net foreign sell, although hindi naman masyadong nag-drop si index natin, lumaban siya kanina, no? So negative 0.03% nag-bounce siya before the close, pero hindi naman ganoon kalaki yung galaw natin sa kanya, pero yun nga, bad sentiment pa rin yung net foreign sale natin dito. So hindi pa rin tapos yung paglabas ng foreigners dito sa market. So ang siyempre kinakatakutan natin dito yung biglang mawala yung buyers sa market natin kasi wala na nga yung foreigners. So 632.57 million kasi yung lumabas ulit na foreigners dito sa market. And then sinisipat-sipat natin yung mga winners dito sa stocks natin, si Hikit. 'Di ba meron ngayon kay Keppel Philippines natin, no? KPH, KPHB. So, ayun, no? Lalaki ng galaw, no? More than 30%, halos 29% yung isa. Tapos si PHR, which is, ito yung nauna sa lisan natin. May buyer na kaya to? Wala din ako nabasa sa kanya eh. So mamaya silipin natin yung social media nitong si PHR para makita natin kung meron nga siyang balita for today's trading natin. Okay? So meron mga gumalaw pero mga penny stocks yung galaw natin for today's trading. And then karamihan na mapag-uusapan natin dito is namula. So puro profit taking yata itong mga stocks na nandito sa lisan natin. And then kung napansin nyo din, yung galawan sa US rather sa Asian markets, puro mapula din yung napansin natin. Yung US market, maganda yung futures na pinapakita, pero yung Asian markets, bloody red din po yung kanilang galawan for today's trading natin. Okay? So nanguna sa lista natin si SCP, si OGP yung di ba, patuloy na bumabagsak. Ito yung first day yata na drop ni SCP natin. So maganda yung galaw niya from the last week sa trading natin, pakunti-kunti umakyat pero nagkaroon naman ng busan kanina. So yun nga, mahirap pagkatiwalaan yung galaw ng mga stocks during this time. So negative 4.10%. Nag-drop nga po itong si SCP natin and meron siyang 1.55 million net foreign sell ngayon dito sa galawan sa market natin. Okay, so and then pangalawa sa listahan ko is itong si OGP. So meron siyang drop din na negative 4.08%. So ito yata yung nag-breakdown na doon sa malaking week natin tapos nag-fill the gap yung pangalawang gap na kung mapapansin natin yung kanyang chart. So negative 8.98 million net foreign sell. Ito pala si SCP ang pinag-usapan yata. Meron na naman yatang kaso-kaso kay NGRCP natin ha. So mamaya silipin din natin yan. Tapos si TX, ayan, nag-up siya 2.81%. May verde din pala. Meron siyang 9.99 million net farm buy. And then si PHR, ito yung panalo. Meron na yatang buyer sa 24% yung galaw for today's trading. And then meron siyang 92.1K net foreign buy. Emperador, ayan. So, lumaban na kanina, no? Nakala ko drop na naman eh. So, medyo nag-Dow na. 1.15% pero net foreign sell pa rin. Negative 30.72 million. Net foreign sell si Emperador and then si Apollo natin, nag-trending din eh. Nasa ilalim to no ngayon. Si LTG na yun una dito. Negative 5.88%. Okay, so 6,095.97 yung closing and then negative 0.03%. So medyo bumawi tayo ng pa-close na yung market natin. Okay? Okay, so disclaimer guys sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po ito. So, huwag yung gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po sa mga stocks na binibili natin. During this time, medyo pangit pa rin kasi yung galawan overall picture ng ating market. And then follow mo ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. As usual, subscribe ka lang po para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. Okay, so sa mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa usual viewers. Puro trending stocks lang tayo, no? Wala tayong ibang reviews, company reviews, mga sample trades sa market, lumakyat si Plus. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and PSE stock market studies. And then sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to.
mukhang malapit na tayo mag full time. Tuloy na yung tanggalan dito sa sa company namin. Ngayon, naantay na lang namin kung sino-sino yung ituturo nila na matatanggal. Ayan. So, be ready lang tayo pag nasa mga tech companies tayo na. Alam ko ng mga nasa tech companies globally kasi yung tanggalan is global naman siya. So, tatanggalan sa company mo, hindi ka mapagganap ngayon kasi nagtatanggalan din sa ibang company. Kung mga freeze hiring din sila. Okay? So, para yan sa sentiment ng mga kagaya natin na nasa tech industry. And then, follow mo ako dito sa ating Facebook account na Palabi Trader para updated ka sa mga posts natin or dito sa ating Facebook page, Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market. So, Twitter, hanapin natin yung mga balita for today's trading. So, ano ba yung pinaka-summary ng market natin? Okay. So, very bad pa rin yung sentiment ng foreigners, which is kaya hindi inaalis yung analysis natin na uh, possible na magkaroon tayo ng double bottom dito sa PSE market. So 632.57 million, malaki po yan, halos 1 billion, di ba? Na labasan ng foreigners. Although maliit lang, negative 0.03, careful lang tayo kasi pababa nga po yung direction ng majority ng ating stocks. So pero ngayon, nagberde naman itong si finance natin 0.86% at saka si holding firm 0.4%. So medyo nag-drop itong si property ulit at saka si service sector negative 0.87%. Okay, so medyo bearish pa rin ako sa itsura ng ating market. Tapos yung iba na summary foreign funds bought, konti lang. BPI, PNB, CREC, nag-breakout kanina. Meralco, SEC, Keeper, PPC, AC, Costco, RCR, SMPH, Converge dito at saka si Macro Asia. So yung mga binenta naman, BDO, CBC, Metrobank, Security Bank, ASEN, AP, Manila Water, Petron, CNPF, DNL, MI, ABA, Aboitiz, AGI, DMC, Ali, A-Rich, DDMPR, Globtel, DFNN, Cebu, at saka si ICT naman. And then sa mga blue chips, ayun laglagan din sa mapula lahat sa Asia markets mo. Ano kaya yung sentiment nito? Japan's Nikkei down 1%. Okay? So, ilang araw na lang naman na. Matatapos na ulit yung February po natin. Okay, so ito yung mga winners at saka losers sa market. Ayan o. Tignan mo si URC, nilaglag ulit. 5.91%. Nagiging trap yung mga stocks natin eh. AGI negative 2.58, Jollibee negative 1.78, ICT negative 1.33, SMPH negative 1.27. So yung mga medyo nag-bounce ng kaunti, Pure Gold mukhang nga tawa. So 2.92%, Metrobank 2.95, Ayala Corporation naka-break na yata to sa MA50 2.46% at saka si BPI 1.87%. Banks pa rin yung pinakamalakas. Okay, may isa tayong balita dito sa taas. Manila Water declares special and regular and special cash dividend for per common share. Ayan, may dividendo. And then si STI, ayaw ko matuloy na to sa breakout niya. Post a net income of 912 million for the 6-month period December 2024 up by 76%. Ayan, hopefully hindi maging sell-on news yung isang alaga natin na binabantayan. Okay, ano pa yung ibang balita? SMPH. SM Prime plans to invest 100 billion pesos this year focusing on malls. And San Miguel set for completion between 2025 matagal pa 2039. Okay, so kaya medyo hindi masyadong pinapansin eh. SMPH budgets 1.7 billion US dollar is it's such a gross sign when the listing place are the most profitable game in town. Ayan, si Keppel Philippines. Okay. Nakalimutan ko. Pinag-usapan nga pala natin to last week. So, ayan. Ito na yung pinaka-reason bakit umakyat yung KPH, KPB, KPHB, si Keppel. Ayan. So, meron pala siyang voluntary delisting. Ngayon, siguro yung uptick na yon depende na lang kung ano yung magiging price niya para sa kanyang kasi magte-tender offer tong si Keppel Philippines natin. Okay, so buti na post natin to. At least alam natin yung nangyari dito kay Keppel. Tapos SMPH ulit.
big boys si Coyotos NGCP wins landmark. Ayan, so yung kaso-kaso. Wins landmark arbitration case against Salm Transco. Ayan, so pinag-usapan kanina si SCP. Kaso bumagsak naman siya ng 4%. A-REITs, up siya 1.41%. Dividend yields 5.76%. Okay? ICT, Chinese shipping stocks decline amid proposed fees by Trump administration. So parang kinoconnect ni DA Market Online si ICT sa yung mga tariffs kasi siya yung nagpapadala, di ba? So Bell 3.33% up siya, nakabawi siya no. Delivered strong results last year, so 5% up. So STI plans to maintain its growth momentum by expanding new campus and exploring acquisitions daw. Bell Corporation, meron din siyang dividends dito. Cash dividend of 0.06. Baba naman. O mataas na yan para sa kanya. 0.06 pesos per share. Share buyback pa rin. Robinson, ICT, Cebu, Costco, at saka si ATI. And then si A-REITs, 43 yung target ni PhilStocks. So medyo malapit na siya, no? 39 yung current trading price. BDO announced a full year net income of 82 billion pesos. Up siya ng 12%. Corporate stories. So yun, si BDO, maganda yung income. 12%. San Miguel is investing 87 billion to develop 3 baseload power projects. PLDT, Betro Santa Rosa has activated NVIDIA-powered GPU. Ayan, sumasabay sa AIC. PLDT natin. Ayala Land intends to allocate 95 billion for capital expenditure, and then Cebu has received approval from SEC to form a joint venture with Martinez Agricultural Corporation naman. Okay. So hindi natin masyadong papansin si Bulan Master. Okay. So banks, maganda yung mga income nila. Okay. So mga earning season, Nvidia, si Tempos AI, grabe yung galaw nitong si Tempos AI na to. Globe has integrated generative AI to a system. B-REITs, nag-drop lahat yung mga REITs natin no last Friday to mga to. No? US stocks had their worst 2025 session as weak economic data. Okay. So, nung Friday pala, nag-drop si US market. So, yun siguro yung sinundan ng Asian markets natin kasi drop din yung mga Asian stocks. Okay. OGP, negative 2%. Yung mga IPO natin, laglag din. Si Upson, medyo umakyat siya nung Friday. Ano kayo nangyari ngayon? KPH board approves voluntary delisting. Kaya pala binomba kanina. Meron siyang, siyempre, tender offer na naman siya. So siguro nag-base. Hindi ko din tanda kung ano yung book value nitong si KPH natin. Okay? So si Keppel Philippines yung pinaka-main news ng ating mga stocks. And padalasas ulit yung ating Patreon, yung mga gusto ng guide sa trading sa market. So double check mo lang po guys yung ating Patreon channel. Okay? So kung gusto mong support, pwede rin naman. Sa YouTube, membership natin, pwede ka mag-join doon or dito sa Patreon channel natin. Okay. So silip tayo. Talagang nagre-resist yung MA20. So ganun pa rin naman, hindi pa rin nagbabago kung ano usapan natin last week from 5,800 to 6,300. And then, yun nga, ang prediction ko sa kanya, although hindi naman siya tumutuloy, pero tinitignan ko yung double bottom pa rin nitong si PSE bago tayo mag-start ng recovery. Although nagko-consolidate siya dito, hindi maganda kasi pinapakita ng historical data ng net foreign buy natin. So, tignan natin yung sa PSE. Okay, abot na gano'n yan. Tignan muna natin nangyari. So, 6,095.87 yung close. Negative 0.03. Buti umabot siya ng konti kanina. Kaya lang, yun nga, madalas ko sabihin, net foreign sale pa rin siya. 632.57 million. Okay, gumaganda. Actually, gumaganda yung indicators natin sa MACD. Ayan, kaya lang hindi tayo masyadong convinced. Ayan. So, nasa bear side pa rin kasi tayo ng market. Ayan. So, nandito pa rin sa bandang baba. Kaya lang yung sukat natin hindi na 20%, no? 19 point something lang. Kailang pakiramdam natin. Drop pa rin ng more than 20% tong si
Philippine Stock Exchange natin. Okay, silip tayo dito sa historical data. Wala pa rin tayo nakikita na ano. Kaya medyo nakakatakot yung ano yung itsura ng market natin kasi kapag biglang may malaking okay, sinasalo siya ng local. Paano pag yung locals naman nagbenta na and then nagbenta ulit si foreigners. So babagsak yung index natin. So simula February 7 o 8 10 nag-start na mag-net foreign sell si PSE until now. So ibig sabihin may napipinto na black swan dito sa galawan ng market natin. So yun yung personal analysis ko lang naman sa kanya. Pero syempre alam mo na kapag mahina yung foreigners, mahina talaga yung galawan dito sa PSE market. Okay, so silip tayo dito sa galawan sa global markets natin. Okay, medyo babawi siya mamaya. Nung Friday, malakas yung drop yan. Nag-drop si Nasdaq, negative 2%, Dow Jones, negative 1.69%, and S&P is negative 1.71%. So, pero ngayon babawi siya. So, 0.56% yung futures ni S&P. Dow futures, 0.66%. Positive lahat. Nasdaq futures, 0.49%. Pero kanina, drop sa Europe at saka dito sa bandang Asia. Ayan, sumunod din siya dun sa, ano, sa galawan sa global market. So, tingin ko ito yung sinundan na galawan ng ating global stocks. Ganun din sa crypto. Pansin mo, laglag ulit. 96 na to kahapon eh. Pero nagda-drop ulit siya. So, Bitcoin, 95K, 95.6. Ethereum drop siya. 4%. 2.6K. XRP 2.4K. So, drop siya 4%. DNB 638. So, maraming na-drop ngayon. Ayan, oh. Si ADA minus 6. XLM minus 5. Si Shiba minus 5. Si Dodge minus 6%. Ayan, sale na naman yung ano, yung mga tokens natin. Okay. So, very bad din yung galaw. Okay, next, pag-usapan natin yung ating medyo hindi maganda yung galaw ng ano yung mga stocks natin. Ayan, so nakalimutan kong i-review yung ano, mga winners pala natin sa saglit. Balikan natin yung ano, mga winners natin. So, Keppel Philippines nga. So, hindi ko naman nabasa kung magkano yung price niya, pero yan, Keep HB. So, kaya umakit siya. So, magti-tender offer na naman. And then PHR yung medyo bumawi ngayon. Nag-up siya ng 24%. Wala pa yung news eh. Kung meron bang bumili sa kanya, sino pa sa mga stocks natin? PNB, ito, diretso si ano, nagbe-breakout si PNB natin. Euro, mga dating gumagalaw ng mga stocks yan eh. Si Bell, 3.3, nag-up siya kanina. Pure Gold, ayun, halos makabawi na si ano, Pure Gold. Si REC, ito, medyo pa-breakout ulit. Tapos si Cebu, 2.31%. Okay? So bumabalik din si ano, Cebu Pacific natin. And then sa losers, sino ba? Vitarich, minus 6. O, naging trap tuloy yung ano, MA, breakout sa MA 100 natin. Lotto, minus 8%. Napagod na. Fill the gap siya. Oh. Laki din, no? 8.3%. Tapos si Apollo, ayan, nag-breakdown kasi yung ano, MA 100, AP, ayan, nag-pull back na rin, no? Negative 4.19, SCP natin, negative 4.1. And then, si Keeper, o ba napagod si Keeper Holdings na Keppel yun eh. Keeper Holdings, so nag-drop na rin siya 3.23%. Okay, so punta tayo dito sa mga trendy stocks. Okay, so unahin natin si SCP. Mukhang bumaliktad yung ano yung pinaka-price action natin kay SCP. So nagre-resist siya malapit dito sa support level natin. So medyo malakas yung pullback natin. Negative 4.10%. Wala masyadong foreigners. Negative 1.55. So nakailang try na rin kasi siya, no? Pero hindi pa rin natin makita na mag-breakout yung galaw niya. Parang si ano, SDI. Ayaw mag-breakout yung galaw natin sa kanya. So bumigay na. Nagsawa na yung ano, nagpo-push ng price action natin. So meron siyang, okay, currently support naman natin yung ano, MA20. Pero kung talagang ayaw niya, kasi mag-shake out muna to, tignan natin kung i-fill the gap muna natin dito sa 11.03 pesos. Kasi meron siyang gap dito sa bandang kaliwa, kung di mo siya makita ito. So meron siyang maliit na gap dito. So nasa bull side pa rin naman yung ano pinaka-RSI level natin. Kaya lang na bad side yung ano, yung drop ng
chart natin sa kanya. So hopefully ano lang siya, meron lang malaking lumabas sa kanya kasi malaki din yung traded value niya, 15 point, may 4 million. And then kung i-compare mo yung volume ng lumabas ngayon, malit lang naman siya kumpara dun sa mga previous na pumasok sa kanya. Ayan, so nagkatakutan, nagkaroon ng news si NGCP, tapos biglang nagkatakutan dito kay SCP natin. Okay? So yun lang naman yung nakita ko na pwedeng maka-apekto ng price action natin. Sakto, no? Pinaka-support is dito sa may gap area natin. Okay? 11 pesos na lang para medyo madaling tandaan yung next na support level ni SCP natin. Okay? Next, OGP. So ilang linggo na itong trending si OGP natin. But for the bad side ng galaw na market, ayan, puro nag-unahan na sa pag-eject kay OGP natin na break yung support na pinag-usapan natin dito and nag-close the gap na siya. So parang ang ginawa niya, clinose niya yung gap din niya dito sa bandang kaliwa. Ayan, no? So dalawang beses nagkaroon ng gap up. And then ngayon, puro gap down naman yung pinapakita niya. So ngayon, parang hindi pa tapos yung natin, yung ayan, nag-support siya sa MA 100. So parang support siya. Pero yung candle kasi natin, solid na solid na polling knife yung itsura niya. So balik ko yung bigger picture para makita natin siya and then clone ko to para makita natin yung saan ba talaga pinaka-baseline support natin sa kanya. So, nandito sa 14 pesos. Ayan. Temporary support natin is nandito sa 14.8. Kung hihinto na siya dahil na-fill the gap na niya dito sa mga gap ups na previous location natin. Pinaka-worst case scenario natin, 14 pesos para sa isang malaking channel. Laki ng channel niya kasi, no? So after niya mag-swing ng pagkataas-taas, unti-unti naman siyang bumababa. Swing ng taas, bumababa. Swing sa taas. Kailang ito yung pinakamabilis na drops ng mga price action niya. Yan. Napagod na yata ito si Meron pa naman siya dividends dito na 3.5%. So negative 4.08% and meron siyang 8.98 million net foreign sell. Wala tayong news dito kay OGP, no? Ito ba yung merong parang may nakita ko change, CPX yata yun. May change in share holdings natin. Okay, so sa mining stocks, lumaban. Si Felix Mining natin, okay, dawi ulit tayo para mag-retest dito sa 5.34. Lumaban siya, no? Naguhulugan na kanina pero ayan, nakabawi tayo. So nag-bounce yung galaw niya. Laki din, no? 8% din yung drop. Tingnan natin yung 5-minute chart kung anong oras siya nakabawi. Tagal din, no? Sa ilalim, no? Ayun, no? So February 24. So nag-steady sa 4.7 and then saka siya umakyat around 130. Nakabawi yung may hawak siguro dito kay PX natin. So malayo yung ba yan? Consider ba natin as bullish o hanging man yung itsura natin sa kanya? So tingnan natin kung magkaroon siya ng double checking dito sa 4.6. Okay, so siguro nag-profit taking na rin, no? Kasi matagal na dito sa overbought condition si Felix natin. Pero may nagtutulak din, no? Kasi malakas yun. Kung papasin mo, ngayon lang siya nagkaroon ng ganyang kalalaking volume. Meron siyang 100.32 na naman kanina. So, meron talaga mga players dito na 9.99 million net foreign buy and 2.81%. Okay, so lagay ko lang 5.3 yung pinaka resistance kasi diyan tayo medyo na on top from the last trading natin. So, reminder lang, overbought pa rin tong si PX natin. Okay, next, PHR, meron na ba? May rumors na ba dito? Parang wala akong nabasa kanina saglit. Silipin ulit din natin dito. Ano ba nangyari dito kay PHR? Yung isang sinilip natin is yung PSE market. Meron pa tayong balita dito. Mali, 1 month pa yung huling balita natin dito eh. You heard first 60 days past na kaya pinitik na huwag ma-surprise pa next base DNA. Revealed that the memorandum with EAI has expired without a definitive agreement. Okay, so 'di ba naghanap kasi siya ng partner. So expired na yung partnership nila ni supposedly EAI. So wala na, pwede na ulit siya maghanap ng ibang partner. So siguro 'yun yung catalyst natin. Kasi wala pa rin naman siyang sinabi kung may partner na si PHR natin. So yun din lang yung iniisip ko na
pwede makapagpabalik sa uptrend ng price action natin. So ngayon medyo nagano pa, mayroon pa tayong mga lalampasan na MA9, MA20 sa galawan niya. So wala pa din masyadong pinapakita yung RSI level natin sa kanya. Pero good sign at least nag-bottom na siya, di ba? So 24%, 5 million din yung ano nyo, malaki din. Traded volume. Tingnan natin kung hindi budol-budol lang yung galaw ni PHR natin. Ayan. So yun yung balita natin, yung nakita natin kanina. Next, Emperador. So tapos na ba? Laki din ng drop nito kanina, no? Kung napapanood mo siya o kung bumili ka last week. So, umabot din siya ng more than 8%. Pero bigla siyang bumalik. Anong oras kaya to? Binalik yung Ayun, parang si lang eh. Si tawag ba? PHR, nagalaw natin. So, makyat siya, no? PHR, si PX. Ayan, yung galawang PX kanina. Ayan. So, umakyat din siya bago mag-pre-close pala. Ayan. So, tingnan natin kung may kargayan bukas. Kasi malaki din yung volume niya for today's trading natin. Ang tagal na kasing the drop nito. So, yun nga, ang sabi natin sa kanya is nagkakatakutan doon sa tariffs. Kasi yung product niya nandun sa bandang Mexico, baka maapektuhan kasi. Okay, so good sign. Nagkaroon ng buhay si Emperador. So, remains to be seen kung may follow-up yan for tomorrow's trading. Pero lumaban yung last minute hour natin sa kanya. So baka meron siya. So net foreign sale 30.72 million and 1.15% na galaw natin. And then lastly, so penny stocks pa rin usapan Apollo. So ayan, nag-breakdown na po yung price action natin. Wala na yung mga nagbomba. So ayan, ano ba anatomy ng ganito pump and dump na galaw natin. So may malaking volume, may doji dito pero binuhay pa rin siya ng ilang araw eh. So dito sunod-sunod na yung sell niya. Nawala yung volume and then lumalaki yung volume niya pero nagbe-break sa support. So nagbebenta na yung iba. So hindi ako magtataka kung magkaroon siya ng wala balita kay FB Siphon natin eh. Kung meron siyang kung pumunta siya dito sa oversold condition for the coming few days. Ayun, wala kasing technical support na. Wala eh. So ito yung natin, parang gap yan eh. Malaki na yan. So 5.88% drop for today's trading. So talagang pump and dump lang yung galawan ni Apollo natin. Okay. So yun na lang muna yung ating review for today's trading. Medyo mahina pa rin, mahina yung galawan ng market natin. Eh nakakatakot yung yung net foreign sale na yan. So hopefully wala na or nauubos na. Kasi pag nagsawa naman yung locals na sumalo, syempre, dami niyan, di ba? Nakita natin kanina. So, yun yung start ng double bottom natin. Okay? So, hopefully, mali pa rin yung analysis natin para mag-recover siya. Pero, yun yung mga signs eh. Okay? So, yun na lang muna yung ating review. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Club Trader na YouTube channel. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Pic, Twitter, and Patreon. So mga gusto ng guide, sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.